God of War Encounters, The Boxing Champion. Isang showdown sa tuktok ng malakas. Maaari itong matagpuan, hindi hinanap. Ngayong gabi, sama-sama nating saksihan sila. Pagsulat ng mga alaman. Una, bigyan natin ng palakpakan ang mga manlalaro ng asul na panig mula sa Thailand. Santi. Here comes the blue corner from Thailand. I give you Santi. Susunod, bigyan natin ng parehong round ng palakpakan. Maligayang pagdating sa mga manlalaro ng pulang panig mula sa Iran, Haidari. Here comes the red corner from Iran. I give you Muhammad Haidari. Parehong nasa posisyon na ang dalawang manlalaro. Susunod, kilalanin natin sila ng magkasama. Ang taong nasa asul na bahagi ay 32 taong gulang, taas, 168 cm, 275 laban, 203 panalo, 62 kos. Santi mula sa Thailand, nakaharap niya ang isang pulang side player, 24 taong gulang, 170 cm ang taas, 84 panalo sa 73 laban. Haidari, isang mandirigma ng Persia mula sa Iran. Ang referee para sa laban na ito ay si Emerly King. May kahilingan. Kumusta, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng EMEA Legend World Fighting Championship. Ito ay isang super labanan sa 60 kilo class. Asul na side player Santi. Siya ang kasalukuyang gintong sinturo ng Lumpini. Kampiyon ng Wayay. Kampiyon ng Odyssey Muay Thai. Kumusta naman ang kanyang kalaban? Ito ay si Haidari. Siya ay isang mandirigma mula sa Iran. Kilala siya bilang hari ng 60 kilo division ng Iran. Pagkatapos ng magkabilang panig ay umakyat. Ang mga manlalaro ng Iran ay mas agresibo sa pag-atake. Bukod dito, ang ganitong uri ng kamao sipa combo ay mas makinis. Relatibong nagsasalita. Ang manlalaro ng Thailand na ito na si Santi ay, sa katunayan, siya ay isang veteranong kampiyon ng Muay Thai. Dahil dito, mas malaki pa ang naramdaman ni Muay Thai sa kanya. Sa sandaling umakyat ka, hindi ito mukhang. Ang manlalaro ng Iran na yon ay sabik na umatake. Napakatay pa rin ang ritmo. Nakikita natin ang manlalaro ng Iran na ito, laging nagsisikap na lumapit sa kanya. Ang ilan sa mga pinagsamang suntok na ito ay nakakasakit. Ngunit ang lahat ay epektibong na-neutralize sa pamamagitan ng mahigpit na yakap ni Santi. Relatibong nagsasalita. Ito ang maalamat na kontrol ng naka-entwind na yakap sa Ebro Legend. Hindi tulad ng iba. Hindi tulad ng mga huling patakaran ng iisa. Kinakailangan ang mahigpit na kontrol sa pagyakap. Sa halip mahigpit, malakas ang ating kalooban sa yakap na ito. Ang magkabilang panig ay maaaring makisali sa opensiba at pagtatanggol na labanan. Pinapayagan ang pagyakap, at ang oras ng pag-aayos ay medyo mas mahaba. Sabi nga ni Bea de las Alas, alam na alam niya. Bilang isang manlalaban ng Muay Thai, kapag mas maraming Muay Thai ang nilalabanan niya, ang kanyang pagkadalubhasa sa mga pamamaraan sa boxing ay maaaring medyo kulang. Baka gusto na niyang makahanap ng ganitong pagkakataon. Ganitong uri ng pakikipagpalitan ng kamao sa kalaban. Ngunit nakikita natin si Santi na nakaharap sa mga manlalaro ng Iran sa bawat oras. Ang pamamaraang ito ng suntok ay inatake. Palagi siyang naglalaro mula sa malayo na nakabaluktot ang kanyang mga braso at nakahawak ang ulo sa pagtatanggol mula sa malayo. Pagkatapos, sa malapit na saklaw, direktang ibinaluktot niya ang kanyang braso para ipagtanggol. Naging malapit na itong yakap at pag-aaklas ng tuhod. Ang paglipat na ito ay napakahusay. Ngayon, nagsagawa si Santi ng isang pag-atake sa tuhod, hindi lamang isang suntok sa tiyan, kundi pati na rin sa hita. Ang mga spike na ito ay tumatagos sa hita ng kalaban tulad ng mga bayoneta, na nakakaapekto sa kanilang pagdalaw. At nakikita natin si Santi na paulit-ulit na ginagamit ang mga malapitang tuhod na ito laban sa mga suntok ng Iran.
Hampasin gamit ang iyong mga kamay. Nag-drop lang ako gamit ang isang throw. Naramdaman niyang lumipat ang katawan ng ibang tao sa kanyang kanang bahagi. Nang umalis siya, sinamantala niya ang momentum para mahulog. Sa katunayan, mas marami tayong nakikitang mga mandirigma ng Muay Thai. Dahil sa mas maraming pundasyon ng yakap. Sa katunayan, sa malayang pakikipaglaban, malinaw mong mararamdaman ang kanilang estilo ng pakikipagbuno. At ang liksi na dinadala nila, hindi rin siya mas mahina kaysa sa maraming mga atleta ng wrestling. Siyempre, iba lang ang estilo ng pakikipagbuno. Malapit nang magsimula ang ikalawang leg sa pagitan ng dalawang panig. Sige, si Haydari ay isa pang front punch upang linisin ang daan. Sa puntong ito, pagkatapos ng ikalawang pag-ikot, ito ang paraan ng pag-atake ni Santi. Mula sa unang pag-ikot, ang ilang mga malapit na yakap ay yakap. Ang mga pagtulak sa tuhod ay lumipat sa mas maraming mga pamamaraan sa binti para sa pag-atake. Okay, mababang scan. Tingnan ang agresibong pagkilos ni Haydari sa harap. Ang katawan ay pinipilit na lumaban. Ngayon lang, ito ay isang mababang pagwawalis ng isang sipa ni Santi. Habang itinataas ni Haydari ang kanyang tuhod para ipagtanggol. Nang makarating ang kanyang paa sa sahig ay agad na tumaas ang kanyang kamay. Kaya't ang sentro ng grabidad ay ganap na pinindot. Sa totoo lang, si Ea de las Alas. Tignan mo, mas malakas ang pag-atake ng forehand na ito. Pagkatapos ng paglaban sa kalaban, pakiramdam niya ay hindi pa rin maganda ang pagkakataong iyon. Walang ibang mga pamamaraan ng kamao o sipa na dapat sundin. Nakikita natin ang bawat nauna sa Haydari. Hanggat ito ay nagtagumpay. Nagtagumpay ba ito? Lagi siyang tinatamaan ng mababang sipa mula sa likuran ng binti ni Santi. Sa mga sandaling iyon ay nag-ingat pa rin si Santi. Patuloy na sumulong. Sa relatibong pagsasalita, mabilis na gumagalaw si Haydari. Nakikipaglaban sila sa mga taktika ng pakikidigmang gerilya. Naglunsad si Santi ng ilang malayong pag-atake sa binti. Sa malapitan, hinarap niya ang mga pag-atake ni Haydari. O mas mahusay na gamitin ang malapit na diskarte na ito ng nakabaon na ulo sa kanyang pabor. Isang taktika ng paggulong sa loob at pag-atake ng tuhod. Kumusta naman si Haydari? Ito ay halata. Mas mabilis ang ritmo ng opensiba at pagtatanggol ng manlalarong ito kaysa kay Santi. Ngunit ano ang tungkol kay Santi? Ang nakamamatay na pagkilos ng nag-iisang pagkilos. Ang puwersa ay medyo mas malaki. Kapag nakaharap mo ang mga mandirigma ng Muay Thai tulad ni Santi at ibinaon ang iyong ulo sa malapit na saklaw. Kapag ang iyong kamao pamamaraan ay hindi epektibo laban sa kanyang mga pag-atake, mararamdaman mo ang ibang tao na pinipilit ka ng paunti-unti. Sa oras na ito, ang pisikal na presyon sa iyong katawan ay maaaring maging napakataas. Kaya sa katunayan, si Haydari, nakikita mo, ay isa pang front hand jab. Gumagamit siya ng forward jab para kontrolin ang pagsulong ng kanyang kalaban. Tulad ng pag-alis niya, magkakaroon din si Santi ng iba pang mga sweep na susundan. Lumaban, isang napakabigat na katamtamang pagwawalis. Panahon na para sa isang mabigat na pagwawalis. Naisip ni Haydari na magtatapon na lang siya ng suntok para matugunan ang pag-atake. Ngunit hindi gaanong tumpak ang suntok. Sa tuwing maghihiwalay sila, o sa halip sa panahon ng pag-urong ni Haydari, si Santi ay maaaring palaging sundin ang iyong mga binti ng napakahusay. Isang pasulong na sipa gamit ang harap na binti. Ang huling 1-0 segundo. Nakikita natin na ang estilo ng pagsipa ni Santi ay hindi katulad ng karaniwang tradisyonal na mga mandirigma ng Muay Thai. Ang mga solong binti ng latigo ay mas karaniwang ginagamit. Para sa parehong mga binti ng Santi, maaari itong magamit sa magkabilang panig, kaliwa kanang archery. Sa laban, nakaharap namin ang mga mandirigma ng Muay Thai na nagtatanggol na may baluktot na mga braso. Pumasok at gumamit ng ilang mga pamamaraan sa pagyakap upang hilahin ang iyong sarili ng hiwalay. Ito ay isang paraan upang labanan ang iyong boxing technique. Palagi akong nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Nakita lang namin si Santi sa halftime.
ang kanyang off-court assistant, si Ji Guangjian. May ginawa siya tungkol dito. Kailangan mong patuloy na isagawa ang sweeping kick gesture na ito. Sa madaling salita, ito ay isang freestyle fighting match. Dapat mong iwasan ang paggawa ng ilang mga diskarte sa pagyakap ng malapit. Pagkatapos ng lahat, ito ay freestyle fighting at Muay Thai. Mayroong dalawang magkakaibang mga tuntunin ng kompetisyon. Sa palagay ko si Santi ay talagang may maraming karanasan sa tugma. Madarama ni Santi na malapit ng maghatid ng forward jab ang kanyang kalaban, habang ang sentro ng gravity ay lumipat sa harap ng binti. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang paa sa harap para tamaan ang binti ng sentro ng gravity ng kalaban. Sa totoo lang, dapat ay mas maraming kombinasyon ang ginawa ni Haydari. Pagsamahin ang mga suntok at binti pataas, pababa, kaliwa, at kanan upang hampasin sa isang cross attack. Sa pagharap sa gayong mga mandirigma ng Muay Thai, dapat kang gumamit ng ilang mga hubog na pamamaraan upang makayanan ang mga suntok sa mga bahagi ng katawan. Nang bumaba na ang ritmo, paano kung bumabagal ang bilis? Baka ang ritmo lang ni Santi. Ito ay higit patulad ng kung ano ang pinakanakasanayan niya. Ang estilo ng pag-atake at ritmo ng pagtatanggol ng Thai. Mula sa bilis at lakas ng kilusang ito, pati na rin sa mga reaksyon, napakakinis ng mga galaw ni Haydari. At ang bilis ay napakabilis. Ngunit, tumalikod at iugoy ang iyong mga binti. Ito ay isang malapit na diskarte. Yumuko si Haydari. Ang baluktot at baluktot na pagtatanggol na yon. Sa sandaling iyon, nagkataon na lumuhod si Santi minsan. Ngunit ngayon lang, gumawa ng kilos si Haydari. Hindi naman big deal ang pagsasabi kay Santi. Sa katunayan, tumalikod si Santi na may sipa sa pag-aalaga. Sa katunayan, pareho silang naglaro ng maingat. Lalo na si Haydari. Bagamat may kaunting kalamangan siya sa taas at mahabang braso. Pagkatapos ng paglaban sa kalaban, hindi nila mapalawak pa ang bentahe na ito. Kasi nung natamaan niya talaga ang kalaban niya, hindi rin ordinaryong tao si Santi. Sumagot din si Santi na nakangiti. Bawat pag-atake ni Haydari, tumalikod siya at direktang sinampal ng latigo. Biglang, pindutin si Santi. Ganoon pa rin tulad ng dati. Pagkatapos ng paghampas sa kalaban, hindi nila pinalawak ang tagumpay na ito. Tingnan natin, sa katunayan, ito ay tungkol sa biglaang pagkilos. At ang buong taktikal na setup, tama ang sinabi ni Bea de las Alas. Ngunit pagkatapos ay, dahil sa taktika ni Santi, gumawa siya ng isang harang. Dahil dito, imposibleng maayos ang daloy ng kanyang mga galaw. Sa palagay ko ang isa sa mga dahilan ay ang problema ng kalaban. Ang pangalawang dahilan ay ang kanyang karaniwang ritmo ng pag-atake. Isa pang patuloy na suntok, ang isang backup na plano ay ang pagpindot kay Santi. Muling ginamit ni Santi ang kanyang foreleg para walisin ng mababa at suportahan ang kalaban. Sirain ang magkakasunod na pag-atake ng suntok ng kalaban. Tila ang Haydari na ito ay isang kamao na may gayong mga kurba. Epektibo pa rin ito para kay Santi. Dapat sabihin na talagang nasa ikatlong leg kami ng laban na ito. Talagang mararamdaman ito ng dalawang manlalaro na ito. Lahat sila ay may karanasan ng mga manlalaro. At sa taktika, ito ay angkop. Gumawa ng mga pagbabago sa tamang panahon. Sige, tapos na ang 3 rounds. Paano ito? Ang sobrang labanan na ito sa klase ng 60 kilo. Napakaganda ba ng laban? Tignan natin kung ano ang magiging huling resulta. Inaasahan namin ang pangwakas na desisyon mula sa aming mga referee. Hukom Gire, 1, 29 kumpara sa 28. Hukom Gire, 2, 29 hanggang 29. Hukom Gire, 3. 28 hanggang 29. Kaya ang pag-ikot na ito ay natapos sa isang draw. Ang aming mga referee ay nagkakaisang nanawagan para sa isang tiebre. Lahat, malapit nang magsimula ang labanan. Sino ang mananalo sa tiebreaker? Bigyan natin ng isa pang round ng palakpakan. Saludo tayo sa dalawang manlalaro.
Ang dagdag na laro na ito sa pagitan ng magkabilang panig. 3 rounds ang natapos sa isang draw. Isang dalubhasa sa Muay Thai. Ang isa pa ay isang hari ng Iran na may background sa pagsasanay sa kickboxing. Sa ika-4 na laro, ito ay isang bagay kung sino ang mas mahusay na target ang kanilang mga kalaban. Gumawa ng ilang makatwirang pagbabago. Bukod dito, sa ika-3 laro, ang tibay ng dalawang manlalaro ay bumaba sa isang tiyak na lawak. Kaninong fighting spirit ang mas malakas? Kaninong mga kasanayan ang mas malakas? Isa pang turnaround with punch. Sa puntong ito, sinusubukan ng lahat ang pisikal na lakas at lakas ng kalooban, kakayahang magbago sa larangan na ito. Nagpalitan ng binti ang magkabilang panig. Nang makita si Santi na madalas pa ring gumamit ng ilang pamamaraan sa pagwawalis ng sipa, atakehin ang Haydari na ito. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay mahigpit na nakikipagkumpetensya. Tignan mo ang kanang sweep kick ni Santi, mabigat pa rin ang strike. Sige, ngayon ay kanang binti na rin ito. Sa yugtong ito, ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapalitan ng mga leg sweep. Isa pang turnaround with punch, ngunit ito ay walang kabuluhan. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay tila medyo maingat, at ang kanilang pagnanais na umatake ay medyo mas malakas. Tumalikod siya at muling hinaplos ang kanyang kamao. Ngunit sa sandaling ito, alam na ni Santi, ibaon ang ulo na ito. Sabay-sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang mga paa. Okay, 10 segundo na natitira. Dapat sabihin na pagkatapos ng ika-4 na round ng laban na ito, pareho silang nakipaglaban ng maayos. Talagang makakamit niya ang kanyang teknikal na antas. Parehong may kumpiyansa ang dalawa sa mga Pinoy. Ipinahayag niya na nanalo siya sa paligsahan na ito. Sige, ipagpatuloy natin ang pagbubuod ng mga resulta. Ano ang nangyari pagkatapos ng tie-break? Ano ang mangyayari? Hukom Gire, 1, 10 hanggang 9. Hukom Gire, 2, 10 hanggang 9. Hukom Gire, 3. 10 hanggang 9. Nagkakaisa ang desisyon ng mga hukom. Nang inibabaw ang Red Fang, binabati kita, Haydari.